Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga pro-China na mga vloggers mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos My Session, sa katakalang mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, siyempre, alam na ho nating lahat na kung saan. I-check muna natin dito kung sino pa yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila po yung ating tinatawag po ng mga keyboard warriors mga kabayan. At nandito sa listahan, anong una po, si Robel Ferrer Official, may siyang 104 na comments. Nandiyan po si Ma'am Shane Sibal, may siyang 82 na mga comments. Inge Bentiza, may siyang 44 na comments. May De La Cruz, may siyang 29 na comments. And Julie Pintor, may siyang 20 na mga comments mga kabayan. So palakpakan naman natin ang ating pong mga keyboard warriors o yung mga nakapasok po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga mahiyain po na mga silent viewer dito sa ating channel. And also, thank you so much doon po sa mga viewers na lagi pong nagsishare sa ating mga video at lagi rin pong nagla-like sa ating mga video. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin at saka pasalamatan natin ang mga membro po na or ating mga channel members dito sa ating channel. Nandyan po sila si Pusong Inami, Edmond Castillejo, Barbara Butler, Lia Ann, Jose Benjoy Piquez, Gold Digger, Eva Ponsalan, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rosette Rowell, and Bia Bibar. I-greet natin ang Happy Fiesta sa Barangay San Vicente, Alcala, Pangasinan. So ang kanilang festa mga kababayan is coming April 4 to 6. And also pasalamatan rin po natin siyempre ang bigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Silly Gross, nabigay sa atin ng $5. Thank you so much. And also thank you kay Sir Rolando Domingo, nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. And also kasama rin po natin ngayong araw si yung vlogger nga pala na si Sir Freddy. Siya po yung vlogger mga kababayan ng Filipino sa Amerika Vlog. So I am honored talaga na binisita tayo dito na isa rin po sa mga magaling po na vlogger mga kababayan, true admin po na vlogger. And also kasama rin po natin, nandyan pala si Simply Tokes Vlog or Axel Roses. Well, kilala na po natin kung sino po si Axel Roses or si Simply Tokes Vlog. And also kasama rin po natin, nandyan po si Hubert Taluban ng Baguio City. Hi to Helen Martinez, Emilita Somailo Kilay, Abby Macdoms Nonamod, Jonets Jax, Shimizu LB, Alicia Lick, Edwin Salamanca, Maricres Hernandez, Pros Leasing, at nandiyan po si Rosa Alfabiti Gonzaga. Okay, so mga kababayan ko, kumusta ang lahat? How are you today? How is your day? And also sa ating mga haters, how are you? Did you miss me? Well, anyway mga kababayan, ngayong araw po, alam niyo po na dapat nating ibalita po yung mga good news na nangyari po sa ating gobyerno, mga plano po ni BBM, yung mga upcoming po ng mga future plans, and also ang estado rin po ng economy natin. Kasi yan po kasi ay pilit pong pinagtatakpan at ayaw pong ibalita po ng ibang mga vlogger kasi lalong-lalo na yung mga anti-Marcos mga kababayan. Pilit kasi nilang pinatakpan yan kasi gusto nila na yung imahe ng Pilipinas, wala daw ginagawa ang ating gobyerno, lalong-lalo na si PBBM. Kaya ayaw nila pong ibalita po sa kanilang mga channel ang mga good news po, mga plano po ng ating gobyerno, lalong-lalo na kay PBBM. So dito po sa ating channel mga kababayan, always huyang naka-highlight.
Para po malaman po ng ating mga viewers, ng mga haters natin dito, mga anti-Marcos, na nandito rin po sa ating channel para at least alam nila at mabalance nila makabayan yung mga nangyayari para hindi lang po nila malaman po yung mga nandun po sa mga pinagngaw-ngaw, pinagdadaldal po ng ibang mga vlogger na sinusuportahan nila kasi nga doon kasi mauto sila makabayan at saka magiging tanga sila dito kasi nga maging wala silang alam sa iba pong mga balita makabayan. Lalo na tungkol po ito sa gobyerno natin. So dito I'm thankful talaga na kahit po na na basher sila ni Sir Ivan, well at least nanonood pa rin po sila dito sa ating channel para meron rin po silang alam makabayan. Okay? So anyways, pag-uusapan natin po itong isinumbong sa atin. May nakaabot kasi Sir Ivan. Well, actually, kinontak niya ako makabayan. This is 2 days ago. Pero yung 2 days ago, hindi ko muna to binitawan dito makabayan kasi nga nangalap pa tayo ng mga ibang ebidensya. Meron po. Ito po yung tungkol po sa Office of the Vice President kay Deputy Secretary BP Sara Makabayan kasi meron silang ginawa dito na inisyatibo or programa na hindi ko nagustuhan makabayan. At saka hindi lang po si Sir Ivan. Ang nakapansin dito na hindi maganda, pati po yung mga netizens makabayan, as in marami po. Itong balita na to, actually nag-viral na to doon sa Twitter at saka sa Facebook. Well, I'm not sure kung alam na ba dito ng ibang tao dito na or ating mga viewers kasi nga dito po sa ginawa po ng Office of the Vice President, hindi maganda kasi ito po yung naging advantage lang daw doon po sa mga DDS makabayan. At saka very early po nang ginawa, parang early na ng kampanya dito ang si BP Sara Makabayan. Yes, actually 2 days ago pa ho yan. Pero gusto ko kasi na meron tayong ebidensya dito, pictures na totoo po ang kanilang sinasabi. Kasi nga alam niyo po si Sir Ivan, kapag meron tayo ditong mga balita na lalo na very sensitive makabayan at saka very alarming rin po. Gusto ko kasi na meron talagang either video or pictures so yan. So it's a good thing. Ang nag-contact sa atin, meron siyang na-provide sa atin na picture makabayan. Mamaya ipapakita natin yan. And also pag-usapan po natin, siyempre si Paring Kibs. Si Paring Kibs na naduwag makabayan. Kasi nga si Paring Kibs hanggang ngayon, hindi pa rin po mahagilap ng kapulisan natin, ng PNP Davao, ng NBI, at saka meron na po silang mga asset, na binuo po na team makabayan, tracker team, ang ating gobyerno para po hagilap doon po kay Kibuloy makabayan. Naduwag yung gonggong, di ba kung naalala nyo makabayan, di ba si Kibuloy, I think week ago yata yun, na meron tayong ipinakita dito na video na meron siyang kausap. I think doon yata yun sa isang kwarto, merong aircon, medyo maingay makabayan, pero at least naipakita ko sa inyo dito yung video na medyo klaro makabayan. 'Di ba kausap doon ni Kibuloy yung kanyang bishop? 'Di ba? Sabi pa nga niya na sa makabayan yung parang naghinambog siya doon, nagyabang siya doon. Sabi niya, kung meron na silang warrant of arrest, well, putahan lang ako dito. Tsaka sabi pa nga niya doon, go on, let's get it on, walang problema yan, puntahan lang ako dito. Pero ano nangyari? Si Kibuloy nagtago makabayan. Di ba? So ngayon, meron akong request po sa ating kapulisan. Doon rin po sa NBI, kung siyempre itong mga tumulong po doon sa paghahanap po kay Kibuloy, mamaya ilalatag natin po ang ating request kasi nga hanggang ngayon, hindi pa rin po nila mahagilap makabayan. And also, pag-usapan rin po natin ulit ito pong issue po ni Panilo versus kay Roque Makabayan. Ito naman pong tungkol dito po sa West Philippine Sea. 'Di ba alam ho natin na na sinupalpal dito ni Panilo si Roque Makabayan. Di kasi nga nung una, sinabi po ni Roque at saka siya po dito ay nadulas Makabayan na meron dang gentleman's agreement. Ito pong si FPRD at saka si Xi Jinping. Pero yan po yung sinupalpal po. Sinagot siya ni Panilo na wala daw nangyari na gentleman's agreement makabayan. At saka meron na po dito mga pangalan po na na-involved. Pati po si Senator Cayetano, si Tin-Kay Paayuda, marami na involved dito. Pati nga si Irap at saka marami pang iba. So dapat yung mga na-involved makabayan, dapat ibisigan ho yan. So meron po tayong update tungkol dyan makabayan at lalong-lalo na ito na naman pong paninira ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ito pong si Jay Sunsa makabayan. Yes, kay Jay Sunsa, kasi nga ang kanyang inilabas po na paninira, mga fake news, very alarming talaga makabayan. At syempre,
marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, siyempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, sa ating mga solid supporters sa Ivan, mga Suki Listing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok Listing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so syempre, welcome rin po natin mga kababayan nating mga viewers, mga pinklawan at saka yung mga dilawan. And also, ang ating po mga haters, welcome po dito sa ating channel. Okay, so una po sa ating pag-uusapan mga kababayan, well, syempre, good news muna tayo. Before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga issue, mandidibang tayo, lalo na yung mga paninira po ng ibang mga kwanggol talaga mga kababayan na dapat natin silang sasagutin dito kasi hindi po maganda ang kanilang ginagawa. But before that, dito muna tayo sa good news na kung saan ipapakita ko muna sa inyo na yung mga plano po ng ating gobyerno ngayon kung paano po dito makaproduce pa ng marami pong produkto and also ang plano nila na kung paano ito pababain po yung presyo ng bilihin natin dyan sa Pilipinas. So for more details, let's watch this. Ayon-sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maglulunsad ang Agriculture Department ng mga proyektong tututok sa pagpapalakas ng produksyon ng pagkain sa bansa at mapababa ang presyo nito sa merkado. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. 4 na malalaking proyekto ang target simula ng Department of Agriculture sa susunod na taon. Layo nitong mapataas ang produksyon at mapababa ang presyo ng pagkain, alinsunod sa nais si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang ang Philippine Solar Irrigation Project na magpapatubig sa mga sakahan. Gamit ang sikat ng araw, mapagagana ang mga water pump na magbibigay ng irigasyon. That's $320 million. We proposed this already. Nasa NEDA ICC na po ito for technical board deliberations. And it will be implemented all over the country. Matapos ang matagumpay na pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng France, popondohan ang 300 at 50 farm-to-market na tulay sa Pilipinas. Sabi ni DA ASEC Arnel de Mesa, mahalaga ito para mapababa ang presyo ng mga agricultural product. Umiikot na malayo, of course, para marating yung destination. And it will have an impact dun sa cost. Mas mamahal, kasi mas mamahal yung transportation o yung logistics cost. Doon sa 350 priority bridges, ito yung ma-identify or na-identify namin na talagang yung need na malink agad at yung impact ay mas malaki for our farmers or fishers. Yun yung magiging priority. Upang maiwasan ang nasasayang na ani at mapabuti ang kalidad ng mga produkto, ipinapanukala rin ang hanggang $500 milyong na proyekto para sa post-harvest facilities. Tututukan din ang nasa $100 milyong na halaga ng Logistic Chain Modernization Program na nakatuon partikular sa pagpapabuti at pagsasaayos ng mga daungan. Sinasabing matatapos sa loob ng 3 hanggang 4 na taon ang mga proyekto. Samantala, aprobado na ng Finance Department ang paggawa ng feasibility study sa National Food Hub ayon sa Trade and Industry Department. Layo ng tinatawag ding Mega Food Hub na maging wholesale market at distribution site ng mga dekalidad na agri-products. Makatutulungan niya ito para mas maging accessible ang pagkain. Ang National Food Hub na itatayo sa Clark City ay kabilang sa 3 taong Food Logistics Action Agenda na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para po, dun pupunta efficiently
yung mga source, yung mga trucks po, no, na nanggagaling sa probinsya, no, imbis po na papasok yung mga truck dito sa Manila, lahat sila, nakakakos pa po yan ng traffic, no? So, to ease congestion, ang pinakamaganda po is to create a hub. Binubuo na rin ng DTI ang market linkage program upang maibenta ng mga rice farmers cooperatives ang kanilang ani sa mga institutional buyers gaya ng supermarket. Bukod pa ito sa layong ma-digitalize ang malalaking bagsakan ng agricultural products. Sa tulong kasi nito, maaring makapag-order na lamang online ang mga establishmento sa mga bagsakan. Makikita sa isang digital platform ang presyo at kalidad na hanap ng mga buyer o nagnenegosyo. Positibong Administrasyong Marcos na mapapanatili ng bansa ang pag-angat ng ekonomiya. Ito ay kahit na ibababa pa ang growth target ng Pilipinas sa 6 hanggang 7%. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. 6.2 trillion pesos ang iminungkahing national budget para sa taong 2025 ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa cabinet meeting kahapon na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas mataas ito ng 7.5% sa budget ngayong taon na 5.768 trillion pesos. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, sakaling maaprubahan, mananatiling nakalaan ang naturang pondo para sa mga proyekto na makatutulong at makakapagpabuti sa antas ng pamumuhay ng mga Filipino. Kabilang na ang pagbibigay ng abot-kayang pabahay sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. With spending to remain focused on delivering high-impact and transformative public infrastructure projects and essential social services, especially for the poor and vulnerable. Natalakay din ang mga hakbang ng pamahalaan kaugnay sa iba't ibang usapin kabilang na ang mga plano upang mapalago ang ekonomiya ng bansa, kung saan inaprubahan ng DBCC ang pag-adjust ng growth target ng bansa ngayong 2024. Mula kasi sa dating 6.5% hanggang 7.5% na target para ngayong taon, ibinaba ito sa 6% hanggang 7%. Paliwanag ni Balisacan, isinaalang-alang dito ang ilang bagay kabilang na ang economic performance ng bansa noong 2023, gayon din ang ilang external factors. Sa taong 2025 naman, ibinaba ang growth target sa 6.5% hanggang 7.5% mula sa dating 6.5% hanggang 8% range, habang nakapako pa rin ang growth target ng bansa para sa taong 2026 hanggang 2028 sa 6.5% hanggang 8%. Sa kabila ng naturang adjustment, iginiit ni Balisacan na on-track pa rin ang trajectory ng ekonomiya ng bansa. Katunayan, mapapanatilian niya ng adjusted growth targets na ito ang posisyon ng Pilipinas bilang isa sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Asia-Pacific region. Gayunman, hindi pa rin ipinagwawalang bahala ng pamahalaan ang ilang hamon sa kabila ng magandang itinatakbo ng ekonomiya ng bansa. Gaya na lamang ng domestic at external risk, climate change, natural disasters gaya ng nararanasang El Nino na malakian niya ang tsansa na makaapekto sa food security maging sa presyo ng mga bilihin sa bansa. Bagay na tinututukan naman na daw sa ngayon ng pamahalaan at iginiit na sa harap ng mga hamong ito, nananatiling positibo ang administrasyon na maipagpatuloy nito ang momentum para sa pag-unlad ng Pilipinas. Binigyang diin naman ni Balisacan na hindi makakaapekto ang adjusted growth rate sa pagkamit ng bansa sa upper middle income economy status sa taong 2025 at sinabing on track ang pamahalaan sa pag-abot nito. Pero posible pa rin kayang makamit ng bansa ang target nitong 8% GDP growth sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. That, if those come in, they will drive the economy in a substantial way. Matatandaang lumago sa 5.6% ang GDP ng ekonomiya ng bansa noong 2023. Mas mataas ito sa China, Vietnam at Malaysia. Itong video na ito makaabayan, dapat nga i-forward to doon kay Malu Tikia. Di ba kung maalala ho natin, si Tikia meron siyang interview doon sa SMNI Makaabayan. Sa ang kanyang sagot, sabi niya na hindi niya nakita kung ano ng mga plano dito o mga hakbang po na gagawin po ang gobyerno natin para daw sa El Nino, sa La Nina, o doon po sa problema ng tubig Makaabayan at para po dito po sa produksyon po ng ating mga bigas. Di ba sabi niya, wala siya nakita. Kaya sabi niya, mag-request daw siya, magbigay daw siya dito ng ng mga advices kung sakali daw pakikinggan doon sa Makaabayan. Hindi niya alam na yung gobyerno natin napaka-busy po.
napaka-busy nila na nagplano po dito na para po masolusyonan ang issue natin dyan sa Pilipinas mga kabayan. Hindi niya kasi alam. So dapat talaga na itong video na to, i-forward to kay Tikia mga kabayan para at least meron siyang alam. Kasi kapag sasagot siya doon po sa mga tungkol po sa mga katanungan na ganyan, mga problema dito o yung mga hakbang na ginagawa po ng ating gobyerno, para at least meron siyang masagot mga kabayan. Hindi yung sabi niya kaagad na wala din siyang alam, wala siyang nakita. Diba? Ang pangit talaga eh. Alam kasi natin ang kanilang agenda mga kabayan. Gusto niya ipakita kasi sa kanilang mga viewers, mga tagasunod nila na mangmang po or wala pong kwenta ang ating gobyerno. Well, in fact, marami pong plano po si PBM mga kabayan. Okay. So anyways, forward na po tayo kasi meron pong good news mga kabayan. So alam niyo po kapag good news, gaganon talaga si Ivan. Pag good news kasi, ito po ay tungkol po sa survey rating mga kabayan. And I think alam na po yung iba sa inyo na alam niyo rin po na yung RPMD nagpalabas na sila ng mga kabayan ng survey rating para po dito sa trust rating and approval rating mga kabayan. So doon po sa nabigyan dito or na-highlight po ng RPMD kasi nga naglabas sila ng report mga kabayan 7 hours ago. 7 hours ago pa before po nag-vlog si Ivan. So nandun po si PBM. Alam niyo ba na good news kasi nga tumaas doon ang rating po ni PBM mga kabayan. Yan po kasi taliwas doon po sa inilabas po na rating ng Publicos ni Tikia mga kabayan na kung saan bagsak doon si PBM. Pero dito po sa RPMD, ang maganda kasi sa RPMD mga kabayan, ipakita ko lang sa inyo. Kasi nga 'di ba doon po sa Publicos, only 1,200 na po respondents ang kanilang pinagtanungan mga kabayan. 1,200 na po sa Publicos. Pero bakit kaya po tanungin yung 10,000 lahat ng mga respondents kapag ito pong RPMD ang gagawa dito ng survey mga kabayan? Bakit hindi yan kaya ng Publicos? So ang ibig sabihin dito mga kabayan, ito po yung maganda tingnan po na survey kasi ito tagay makatotohanan kasi marami pong taong pinagtanungan mga kabayan. Okay? So ipakita ko na sa inyo yung survey kasi dito kay PBM, nakuha siya ng trust rating mga kabayan na 79%. 79%. Pero doon po sa Publicos, 48 yata yun, if not mistaken. Mababa mga kabayan. Pero dito, 79%. And also, ang kanyang approval ratings, may siyang 76% mga kabayan. So dito po kay BP Sara, meron siyang 77%. Meron po siya doon sa kanyang approval is 74% mga kabayan. Totoo ba ang rating na yan? Siguro. So anyways, pero dito po nakita natin kasi ang last time po kay BP Sara mga kabayan is 81 yata yun, if I'm not mistaken. So medyo bumaba po ang kanyang rating. Ang kanyang trust and approval rating mga kabayan bumaba po. So kay Sabere, mo siyang 73%, 70% po ang approval. Dito po kay Speaker Martin, meron siyang 75% at saka 72% po ang kanyang approval mga kabayan. So mataas dito versus doon po sa kay Tikia, ito pong si SMR mga kabayan, si Romualdez, di ba 13% po ang kanyang approval rating. 13% doon, pero dito 72%. Saan ang mas maganda mga kabayan? Siyempre RPMD. Ang maganda kasi sa RPMD mga kabayan, alam niyo po, explain ko sa inyo kasi ang RPMD wala kasi silang sponsor dito, parang hindi siya non-commission sa mga kabayan. Non-commission ang ibig sabihin kasi wala pong nagbabayad sa kanila para gagawa po dito ng survey. So sarili ng mga kabayan. So ang tawag sa kanila ay independent and non-commission survey demonstrated po para po nila kay PBM. Yan po ang maganda. Kasi nga, siyempre, hindi magiging bias dito ang isang survey rating kapag kasi walang mababayad mga kabayan. Kasi kapag merong magbabayad dito or sponsor or commission po na isang survey, siyempre alam na ho natin kung saan yun pabor mga kabayan. Alam na ho natin yan. Sa ang Publicos, meron kasi nababayad at saka maisip natin kung sino kayong nababayad ng mga kabayan, alam na ho natin yan. Kaya nga advantage doon si BP. Si PBM, bagsak na bagsak sumadsad na mga kabayan. Siyempre, commission yun Okay, so that is good news talaga. Approve tayo sa nakuha po na trust rating ni PBM at saka ang kanya rin pong approval rating mga kabayan. Okay ba? So, kung okay, please comment down below.
Okay, so dito tayo po sa isa pong paninira na. Mag-umpisa na tayo dito sa mga paninira. Kasi itong gonggong na to, itong kwanggol po si Jason sa Makabayan, dapat nga talaga na kasuhan to si Jason sa Makabayan. Totoo talaga, kasi ang kanyang mga paninira dito, hindi to maganda. Magdudulot kasi ito ng kaguluhan Makabayan. Ang kanyang pinagdiskitaan, I think, nakita ko na yata to. Meron kasi isang vlogger na nag-post na Makabayan. Pero hinayaan ko lang eh. Pero kinatsa pala yan. Pinik-apply yan ni Jason sa Makabayan. I think some of you or baka marami na sa inyo nakikita po na merong post na ganyan Makabayan. Di ba? Yung mga maraming soldier po ng taga-US na natutulog sila at saka siyempre parang siyempre pagod sa Makabayan. Siguro ang picture na yan during siguro sa kalang journey or doon po sa airplane Makabayan. I think it's not an airplane. Siguro yan po ay parang barko yata Makabayan. Parang ang barko, no? So dito po sa post po ni Jason ang sabi niya nung ng Semana Santa ng Makabayan, sabi niya, ang daming nag-Holy Week break sa Pilipinas. 17,500 foreign troops arrived at Subic, bukod pa ito sa mga dumaong sa Calayan Island at Batanes na libong mga American and French Navy men. Iba pa yung dumating ng libong mga sundalo sa Isabela, Cagayan at Nueva Ecija. So dito kung tignan niyo po, parang sabi alarming talaga eh. Kasi nga napadala po ng ganun kadami na mga troops itong taga-US. Well, probably baka mayroon na problema Makabayan, pero it's a good thing. Yan po ay fake news Makabayan. Yes, yan po ay fake news. Kasi na-trace namin yan kung anong year ba yan na nalabas po yung picture ng Makabayan or saan po yan galing. So nung siyempre ginamitan ho yan parang Google Lens Makabayan. Di ba tinuruan ko na kayo kung paano po mag-trace po ng mga pictures na sa tingin natin na dapat malaman natin po yung yung time, ang timestamp, sino yung na-upload niyan at kailan niya na-upload Makabayan. So gagamit tayo ng Google Lens. So nakita natin good news Makabayan kasi nakita natin yan, ang post pala niyan, that is year 2021. Panahon pa o yan kay FPRR ni Makabayan. Ang napakalayo, 2024, tapos ang post ni Sonsa, 2024 daw yan. Pero ang totoo niya Makabayan, that is year 2021. At wala ho yan sa Pilipinas nangyari Makabayan. Doon po yan sa US. So sabi pa nga dito sa nag-post, ito pong si LTG Gervais, sabi ito, this picture is worth 1,000 words. Thanks to these American heroes. Grateful. So yan po ang totoo. Yan po ay hindi fake news. Year 2021 Makabayan. So kapag kasi mag-post po itong si Jason klarong-klaro na fake news Makabayan. Diba? So dapat talaga, kurte na maggunggong nito. Mga pasaway talaga, mga walang kwentang tao talaga. At ang trabaho nila, puro na talaga paninira Makabayan. Gusto lang sisiraan po ang gobyerno natin. Gusto lang sisiraan po ang bansang Pilipinas. Para silang hindi dito Pilipino Makabayan. Diba? Para hindi mga Pilipino. So dapat talaga dapat ang gagawin nila ito, tutulong na lang sa gobyerno natin, tutulong sila, magbalita po dito, mag-disseminate po informations na makatotohanan o yung totoo talaga. Dapat iwasan natin yan ng mga fake news. Pero at least, nandito naman po yung mga pro-admin po ng mga vlogger, handa pong tumulong Makabayan at saka protektahan natin po ang ating gobyerno, si PBBM, at dapat supili natin po yung mga mahilig po magpalabas ng mga fake news. And also, dito na tayo, okay? Ano yan, Sir Ivan? Kasi nga, meron na forward. Ulitin ko lang po, may nag-forward sa atin po na information. Actually, 2 days ago Makabayan, sabi po nating viewer na isang loyalista, kasi nga nandun siya, siyempre, sa Maynila Makabayan, nakapansin kasi siya ng libreng pasakay na ito po ay meron pong nakalagay po na printed na Office of the Vice President Makabayan. Office of the Vice President. Sabi dito, libreng sakay para sa lahat. So, siyempre, maganda naman kasi Makabayan. Parang inisitibo po na ng office po ni Vice President na kasi nakatulong naman talaga yan kapag mayroong libre sakay. Pero ang very alarming dito, kasi marami pa rin yung Makabayan. Marami yan po ay problema. Kasi ayon po sa isang netizen, nabasa ko doon sa nag-post niyan, nag-viral na kasi Makabayan. Nag-viral ho yan doon sa Twitter. So nagbasa-basa rin po ako doon sa mga comment dyan sa baba. Aside pa po doon sa mga comment na binigay rin po sa atin ng ating solid viewer dito. So ayon sa kanila Makabayan, na ito palang bus na to ay meron lang biyahe na from Monday to Friday. Monday to Friday, ang ibig sabihin 5 times a week Makabayan. 5 times a week. At hindi na pala isa niya Makabayan, marami pala yan.
marami pong bus na na mga merong libreng sakay. So dito po kapag libre kasi mga kababayan, di ba? Mostly kasi kapag mapalabas po dito ng libreng pasakay po ating gobyerno, merong kasing mangyayari na strike mga kababayan. Di ba? Katulad rin po doon sa nangyari po sa PUB modernization po na strike mga kababayan. Yung mga jeepney drivers natin na kababayan na nag-strike sila. Di ba? Ilang days so yun. At saka napalabas ka agad dito na ng tulong, libreng pasakay yung taga LTFRB. For 3 days yata yun, if I'm not mistaken, 2 to 3 days yata yun. Kasi nga matagal rin po yun ang kanilang strike mga kababayan. So ang inisiatibo po natin gobyerno, kapag merong transport strike, magpalabas sila ng libreng pasakay mga kababayan. Pero dito po sa OBP, sa Office of the Vice President, meron bang strike mga kababayan? At saka alam niyo po, napakalaman natin na marami pala yan. So babasahin muna natin. Bago ko ibigay sa inyo yung total po lahat ng mga dineploy nila na bus mga kababayan, babasahin muna natin po. Ito po mga comment po ng ating pong mga netizen. Sabi dito, Did she pay for these buses? Binayaran ba daw itong mga bus mga kababayan? Sabi ba dito, if she didn't, why would those buses have the encryption from the Office of the Vice President? Unless she's campaigning this early for 2028. What do you think mga kababayan? Diba? Parang nangampanya talaga, napakaaga po itong pangampanya po ni Bibi Sara. So sabi pa dito, totoo ba 600,000 ang bus na ganyan? 600,000? Sabi pa na sa Metro Manila ng mga kababayan, from Monday to Friday, nag-id sa carousel ako from PITX to Quezon Ave, tapos commute ulit going to Batasan. 2 times lang ako nakita last year ng bus ng OBP and once pa lang this year, saan kaya ang naglilibot ang 600,000 na bus mga kababayan? Meron kasing number na ilalabas po yung OBP, ang kanilang report na ganun kadami po ang kanilang dineploy po na bus mga kababayan. So siyempre, mag-isip dito yung mga netizen na ang dami po. So kapag marami pong bus na inilabas, ang OBP makikita kagad niya mga kababayan. Diba? So sabi pa dito, ghost employees, ghost students, gaano na lang kadali ang ghost passengers? 1 million ka dyan, kwento nila sa Pagong. Deployed buses at DDS territory only. Kasi nga merong instances mga kababayan na sabi po doon sa isang nag-comment na may nakita daw siya na bus na ganyan, dumaan po sa kanyang harap, pero nang pinara niya mga kababayan, hindi sila hinintuan po ng bus na yan. So yan po ay comment galing po kay Marky. Sabi niya, minsan ko na yan nakikita sa may Quiapo between 6:30 AM to 7 AM. Di naman huminto ng pinapara kahit na maluwag pa yung bus. Sabi pa dito, natawan lang ako kasi bakit ganon? Ang dami ng bus na na-deploy but never ako nakita kahit isa, bulag ba ako? Kasi nga ang report po na nilabas po ng OBP mga kababayan, ito po kadami. Deployed buses, 663,629 po sa Metro Manila. 663,000, ang dami niya mga kababayan. At saka doon po sa Cebu City, 137,455. 123,000 sa Bacolod, at saka 79,000 sa Davao. Deployed buses. So kapag hindi natin nakita po kung ano talaga yung information niya mga kababayan, kasi nga deployed buses, kung kapag meron po makabasa niyan, mauto talaga mga kababayan. Sabi na, ang dami no? Grabe yung itinulong po ng OBP. Approve yan, okay yan. Kaya nga mataas ang rating daw mga kababayan. Kasi nga, tingnan nyo, deployed buses, halos umabot po ng million plus mga kababayan. Kasi kapag i-compute natin yan, yung apat po na value na yan, umabot po yan ng 1,003,000 plus mga kababayan. So ang dami po. Ganon kadami, dineploy po na bus ng OBP. Siguro, ganon tingam kababayan. Parang good news talaga sa kanila eh. Pero yan po pala, ay only passengers na kanilang na-accommodate mga kababayan na pasakay po. Ang problema kasi dito, inilagay po dyan sa baba, napakaliit po ng text mga kababayan. At ang text po is passengers served as of March 4, 2024. So yan pala, umabot po ng 1 million mga kababayan. Pero bakit naman maliit po yung text inilagay dyan? Asa yung deployed buses, napakalaki. So ang tingin ko dito mga kababayan, parang gusto kasi nila na otuin po dito ang mga netizen. Kasi nga malaki yung text, deployed buses, tapos umabot po ng million mga kababayan. Ang napasakay pala nila umabot ng milyon. Pero kada umabot po ng milyon, ang kanilang napasakay mga kababayan, marami pong tao ang hindi po naniniwala. Ito po ang nakakatawa.
Kasi pala, kapag meron silang napasakay, kinakount lang yung makabayan. So, yung tao na po na sumakay po sa bus na yan, bibigyan pala, meron pong nakalagay po na bag na maliit at meron pong mga pictures dyan sa loob makabayan. At saka tungkol po ito sa OBP, alandon rin pala yung mukha po ni BP Sara. So, bakit ko nalaman yan? Nabasa ko kasi sa mga comment makabayan. Siya nga pala, dito po sa ating mga viewers, may nakita na ba kayo ng ganyan na bus? Please i-comment nyo po dyan sa baba. At saka ano ba kung kayo po ay nakasakay na sa bus na yan, ano ba ang nakalagay dyan sa loob? Dyan po sa bag na ibibigay sa inyo. Please i-comment nyo dyan sa baba para at least alam mo natin. Pero ayon po doon sa nag-comment po sa baba po ng picture na yung makabayan, sabi na meron na doon nakalagay po na malaking mukha po ni BP Sara. At saka marami pang doon, mga booklet yata yon or whatsoever, hindi natin alam. Pero ang klaro, merong mga pictures doon ni BP Sara makabayan. So dito pala makikita natin na siya po'y very early po ito nangampanya makabayan. Pero hindi na po sa mga sekreto lang po. Kasi nga nakalagay po sa bag. Pero tayo pong mga netizen, tayo pong hindi mga tanga, alam mo natin po ang kanyang ginagawa. 'Di ba? Tarang katangahan yan kabulastugan yan mga kabayan, 'di ba? Kung isipin natin dito, kung ganoon po kadami ang bus po na dineploy po ng Office of the Vice President, isipin natin dito saan pa siya kumuha dito ng budget at bakit hindi natin yan alam mga kabayan. Diba? Dapat talaga magsalita dito yung LTFRB tungkol dyan. Ako po nanawagan po sa LTFRB na sana explain nyo naman po tungkol dito po sa mga bus na yan kasi wala po kaming alam. Kasi kapag ganun rin po kadami, ang bus po na inilabas po ng Office of the Vice President sa panguna po ni BP Sara, malilintikan dito, kawawa po yung mga jeepney drivers mga kabayan. Tingnan nyo, Monday to Friday sila nagbabiyahe dito. So paano lang po yung mga jeepney drivers? Diba mga kabayan? Sakto ba Sir Ivan? So anyways, forward din po tayo. But before that, i-shout natin. Nandyan po si LD Manning, Leonardo Celiero, Jillian Quezon, hi to Renren. Nandyan po si Liani Red, hi to Araceli Rasal, Ralis Carlinga, Munez Borromeo. Hi to Joey Tebes, Mayeth Sibohano. Nandiyan po kasama natin si Marisa Cantero, Nonoy Florin Hills, si Maxet 100. Nandiyan po si Maria Cristina F. Malimbao, Rose Guevara, Nora Fernando Official, and hi to John Kuan. Okay. So makaabayan ko, pag-usapan na po natin. Ito pong tungkol po sa ultimatum kay Kibuloy. Kasi nga, ang ating kapulisan po, PNP natin, bumuo na sila dito na ng tracker team para po hanap dito po kay Kibuloy makabayan. Kasi nga nagtago na o siya. Naduwa kasi yung gunggong na yon na puro lang panghahambog. Kahambugan na po sinasabi ito ni Kibuloy na kung meron na daw warrant of arrest, ang kapulisan, ang NBI, ang Senado, di ba gusto niyang papuntahin doon sa Kingdom. Pero nung pumunta na doon ang kapulisan natin, wala doon makabayan. So ang naaresto doon makabayan, ang kanya lang pong mga alipores. Pero nakatawa kasi dito, alam niyo ba na meron ng balita kanina lang yung SMA na makabayan. Tungkol ho dito sa pag-raid po o sa pag-aresto ng mga alipores po ni Kibuloy o kasama rin po sana itong si Kibuloy makabayan, but sad to say nagtago si Kibuloy, wala siya doon. Ang nakatawa kasi ito si MJ makabayan, itong si MJ nasaktan pala sila sa mga captions po na ginamit ng mga vlogger pati rin po yung mga mainstream media. Kasi ang nakalagay po sa baba makabayan, di ba alam mo natin yan na inaresto na ang tatlong kasama po ni Kibuloy dahil po sa pag-serve ng warrant of arrest. Merong term po na pag-inaresto makabayan, inaresto. Yan po ang hindi nagustuhan po ng taga-SMNI. Lalong-lalo na ito pong si MJ at saka yung si Admar, saka pangit na makabayan. Pangit ang word na yan. Sabi mo na, ito daw sa kanilang mga kasama daw ng mga mainstream media, sana daw hindi ginamit daw ang word na inaresto. Well, ano palang gusto nila na word na gagamitin mga kabayan? Kung ako lang masunod, gusto ko ilagay doon, dinampot. Diba? Kaysa inaresto, ang maganda, dinampot. Mas lalo silang masakta mga kabayan, dinampot. Okay ba yun? Kasi ayaw nila sa inaresto Ang gusto na iba na word mga kabayan, idinamot na lang. Sana i-advise po ni MJ at ni Admar ang kanilang amo, yung si Kibuloy, na sana lumutang na. Huwag lang pahirapan po ang ating gobyerno, okay? So ipapakita ko sa inyo yung press conference po ng ating kapulisan mga kabayan. So for more details, let's watch this.
Ito pong warrants of arrest na inisyu po ng RTC, ito po ay naka-address po sa any peace officer na po pwede po, once matsyempuhan po siya, makita po siya, and even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Hindi pa rin natutunto ng Davao Police si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito'y kahit pinuntahan nila ang 3 property nito sa Davao. Gayunman, naniniwala ang pambansang pulisya na hindi pa ito nakalalabas ng bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroon silang tracker team na naghahanap kay Kibuloy. Ang lead team po na naghahanap po sa possible location po ni Pastor Kibuloy ay yung pong Davao Region, Davao Police po natin. Kasama po nila yung CADG na nag-create din po ng tracker teams para po pangunahan po yung pagsaserve po ng warrant of arrest. At kasama din po natin dyan yung National Bureau of Investigation. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na obligadong humarap sa otoridad si Kibuloy para sa kanyang kaso at hindi pwedeng abogado lamang nito ang laging nagpapakita. Ang warrant of arrest po ay inisyo laban po kay Pastor at yung kasama po niyang akusado. Dapat po siya po ang sumuko mismo para mapasailalim po siya sa jurisdiction ng korte. Kasi bailable naman po itong kaso niya, kailangan po niyang personal na magpakita po sa mga kinaukulan para ma-process po yung kanyang bail. Sakaling hindi sumuko si Kibuloy, magsasagawa na ang PNP ng police operations. Police operation will still be classified as implementation of service of warrants pa rin po, manhunt operation po yan. So hindi lamang po siguro magiging limited yan sa Davao Region po yung ating paghahanap. Inamin din ng PNP na pahirapan ang paghahanap kay Kibuloy, kaya't nagbabala sila sa mga posibleng nagkakanlong dito. Maaari po kayong maharap sa kaso kung sakasakaling mapapatunayan po na nagkakanlong po kayo ng isa pong tao. Hindi lamang po ito limited kay Pastor Kibuloy na kaso. Ang isang tao po o sino mang individual na magkakanlong sa isang taong pinaghahanap po ng batas ay maaari po kayong mapailan ng kaso po harboring ay wanted persons po. Nanawagan din ng PNP sa mga supporters ni Kibuloy na isuko ng maayos ang kanilang founder. Ang pakiusap po natin, ma'am, sa mga supporters at mga kaibigan po ni Pastor ay sana po tulungan niyo po kami na makiusap po kay Pastor na harapin na lamang po itong kaso po na ito at maging mahinahon sa magiging proseso po ng kanyang pagsuko o kaya naman po ay kung sakasakaling siya po ay matsyempuhan ay definitely po ay i-implement at isa-serve po itong warrants of arrest. Respetuhin po natin yung judicial process at on the part of the PNP ay isisiguraduhin naman po natin doon sa mga supporters, sa mga mahal sa buhay at kaibigan po ni Pastor, nare-respetuhin naman po natin yung karapatang pantao ni Pastor. Ang 5 co-accused ni Kibuloy ay sumuko na sa NBI at 3 sa mga ito ang naglagak na ng piyansa kahapon sa kasong child abuse. We're hoping na sana si Pastor would turn to us. May mga lawyers na kinakausap namin. Sana na mag-surrender din. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. 5 kapwa akusado na ng religious leader na si Apollo Kibuloy sa kasong child abuse ang sumuko na sa National Bureau of Investigation. Umaasa ang NBI na susunod na si Kibuloy bago matapos ang 10 araw. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, nakikipag-ugnayan na umano sila sa mga abogado ni Kibuloy para sa mapayapang pagsuko nito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo nito. Si Kibuloy ay nahaharap sa kasong child abuse at sexual trafficking at inisyuhan ng warrant of arrest ng Davao Regional Trial Court noong Lunes. Itinakda ng korte sa 80,000 pesos ang piyansa para sa kasong child abuse nito habang 200,000 pesos naman para sa sexual abuse. Ayon sa NBI, wala pa rin silang impormasyon sa kinaroroonan nito dahil hindi umano ito gumagamit ng gadgets tulad ng cellphone o laptop na maaari nilang matrace. Patuloy ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng tracker team hanggang mahanap si Kibuloy. 6 hanggang 7 properties ni Kibuloy ang nakatakda nilang puntahan. Umaasa ang NBI na nasa Pilipinas pa si Kibuloy dahil walang records ng paglipad palabas ng bansa ang private plane nito. We are not sure that he's still here in Davao, but we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng immigration, hindi siya lumabas ng country. Alam niyo mga kabayan, kung ano lang dito yun, no, yung mga sunod, no?
para hindi na mahirapan yung kapulisan natin dyan, yung PNP sa Davao. Alam nyo, yung PNP Davao, nakakaduda talaga eh. Sana hindi po tumastrust sa PNP Davao, mga kababayan. Dapat yung PNP taga Manila. Kasi alam nyo po yung taga Davao, kasi marami itong nababalitaan, mga kababayan, na yung PNP Davao, alam na ho natin na sila po yung mga doon, meron silang mga contact doon na mga DDS, mga kababayan. At saka nabalitaan po natin, ang kanilang meron silang police doon, I think ang PNP chief yata, na nag-endorse doon ay si Bato, mga kababayan, if I'm not mistaken. So sana ang mag-focus dito yung mga taga Maynila, ipadala ng mga kababayan. Pero para po, kung ako lang dito yung masusunod, para po hindi na mahirapan dito yung kapulisan natin, ang PNP Davao, ang NBI, at saka siyempre yung iba pong mga tracker team, mga kababayan, maglagay lang dito ng balyo, malagay na po dito ng pabuya ang ating gobyerno, mga kababayan. 1 million! Kung sino po dong makapagsabi kung nasaan po yung location po ni Kibuloy, mga kababayan. 1 million? So yan po na mas okay yan kasi nga alam na po natin ang buhay ngayon, 1 million yung makabayan, malaki ho yan. So marami itong gusto pong maghanap po kay Kibuloy. Diba okay ba yung plano na yan? 1 million kaagad. At saka kapag tanongin nyo, Sir Ivan, sino mababayad po sa 1 million? Dapat si Kibuloy. Dapat i-charge sa kanya, makabayan, ipasaway siya eh. ang polis po mabigay po ng 1 million pabuya, pero ang mababayad dito dapat si Kibuloy kasi siya dito yung pasaway, makabayan. So kapag dead or alive, joke lang. Kasi nga siya po dito ay fugitive, makabayan. Kapag fugitive na itong si Kibuloy, pwede naman siguro yung DOD o DOA. Ano ba natin yung DOA? Patay or buhay. Joke lang yon. So dapat lang pabuya po 1 million. Mas okay ho yun kasi marami itong tutulong po ng ating kapulisan na matonton ito pong kung nasaan ngayon itong si Kibuloy, mga kababayan. At dapat rin po na halugugin po ng kapulisan natin yung property po ni Duterte. Kasi baka nga itinago po ni Duterte itong si Kibuloy, mga kababayan, di ba? So dapat puntahan rin po natin kapulisan ang property po ni FPRRD, mga kababayan. Okay? So anyway, forward ho tayo. Siyempre, isa natin, nandyan po si Ieng Gementiza, Boss Estela, Emi Sarino, Cecilio Dahan, nandyan po si Jean Mirafuentes, Moonflower, Salvacion de la Cruz, Brian Baltasar, Lourdes Sabado, Teresita Tumalawan. Okay, so ngayon pag-usapan na po natin. Kasi nga, ito pong sila si Digong, mga kababayan, medyo may bumaliktad talaga eh. Bumabalintong lagi po ang kanilang pag-iisip. Kasi nga, yung si Panelo, the other day, meron siyang interview doon po sa Politico Live, mga kababayan. So, iginit talaga dito ni Panilo na walang nangyaring na gentleman's agreement between kay FPRD at saka doon po kay Xi Jinping, mga kababayan. So, wala daw nangyaring agreement. Kasi nga, nakabuholbo na sila ngayon, nagtuturoan na at saka hindi na po nila alam ang kanilang gagawin, mga kababayan, kasi nga nadulas po itong si Roque. At yan po'y pilit po pinatatakpan ngayon ni Panelo, mga kababayan. Pilit po yang inaayos po ni Panelo. So, for more details, let's watch this. One, there's no such thing as my side. Kaya nga, tinawagan ko siya. Twice kami nag-usap Holy Week. At sinabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Period. Ito ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa makailang beses na pakikipag-usap ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kaniya sa telepono. Taliwas ito sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kamakailan na pumasok sa isang verbal na kasunduan o tinawag na gentleman's agreement sa China ang dating Pangulo para sa isang status quo. Ibig sabihin, walang gagalawin na ang dalawang bansa sa pinagtatalunang mga bahura. Nangangahulugan din ito na walang dadalhin construction materials sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at wala ding gagalawin ang China sa kanilang mga itinayong istruktura sa lugar. Ayon kay Panelo, maging si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana ay nakausap niya hinggil dito at itinanggi rin ang sinasabing kasunduan. In fact, yung sinasabi ni Presidente Duterte wala siyang gentleman's agreement, kahit si dating Secretary Defense ng Lorenzana, sabi niya, wala naman. I don't remember any gentleman's agreement. Walang gentleman's agreement. Ayon kay Panelo, hindi sila nag-uusap ni Atty. Roque tungkol sa issue.
Maging ang pahayag ng China na pangako umano ng Pilipinas na hindi magdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre ay hindi rin umano kumpirmado. I said, that has never been validated. Wala naman sila. Kandun lang sila. Hindi na nila sinabi na, nangyari ito ng ganitong araw, ng ganitong oras, at ang kausap namin ay si ganito. Wala. Sa pananaw ni Panelo, kailangang ayusin ang BRP Sierra Madre sa kasalukuyang kalagayan nito ngayon na nabubulok na dahil ito ang magsisilbing bantay sa lugar ng Pilipinas. We are equal to them. Kahit na mali tayo, para pareho lang tayo. Bawat bansa ay may kanya-kanyang sovereignty. So, ang karapatan para magbangat. Samantala, patuloy na isinusulong ni Panelo ang Duterte-Duterte tandem sa susunod na presidential election. Pero sa ngayong malayo pa ang 2028, pagbalik bilang alkalde ng Davao City muna ang payo niya sa dating Pangulo. Aniya kundi naman tumakbo ang dating Pangulo sa national position bilang katambal ni VP Sara, si Senator Robin Padilla ang itutulak niya na maging vice presidente nito. Is there a possibility that the former president will not run as vice president of the si Robin, pag yan ang vice presidente, game over din yan. Game over na makahabayan? Game over daw? Kapag si Robin daw Padilla yung tatakbo bilang vice president, game over? Nakatawa naman. Niwala ba kayo na maging game over makahabayan kapag tatakbo si Robin bilang vice president? Kitang-kita na nga natin, palagi pong bumabalintong itong si Padilla makahabayan. Ang dami itong daming problema na to eh. At saka doon po doon sa kay Kibuloy, 'di ba? Protektado niya si Kibuloy makahabayan. Si Kibuloy, maraming kaso 'yan. Protektado ni Senator Robin Hood Padilla. Tapos tatakbo siya bilang vice president. Nakatawa talaga eh. So anyways, forward tayo makahabayan. Kasi nga si Senator Risa Hontiveros, may plano siyang paimbestigahan po sa Senado. So may plano po siyang mag-file ito ng resolusyon para po imbestigahan po, imbitahan po dito si Digong, imbitahan po dito si Panelo, si Roque, at siguro pati po si Senator Cayetano makahabayan, ma-include ho yan. So for more details, let's watch this. Tinawag ni Senator Risa Hontiveros na treasonous o pagtataksil sa bayan ang umunoy gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Chinese President Xi Jinping. Kaya dapat na raw yang imbestigahan sa Senado. Nasa frontline na balitang yan si Myron Enriquez. Gusto nang imbestigahan sa Senado ni Senator Risa Hontiveros ang kontrobersyal na gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Matatanda ang isiniwalat kamakailan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang umano'y kasunduan ng dalawang lider na nagbabawal sa Pilipinas na magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Ayon kay Hontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, parang pinayagan na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Bumelta naman agad si Roque sa banat ni Hontiveros. Kung siya'y maninirang puri rin naman sa dating presidente, dapat ang gamitin niya ay tamang krimen. Ang treason, hindi yan po pwedeng malitis, hindi po pwedeng treasonous ang sinasabi niya dahil wala naman tayong gera sa panig ng Pilipinas at ng China. Dagdag pa ng dating tagapagsalita ni Duterte. Ano ba mas importante? Mawala ang presensya natin sa Sierra Madre dahil haharangin pati ang tubig at ang pagkain? Or siguraduhin natin hindi mawawala doon ating kasundaluhan? Siyempre, mas mabuti na naroon tayo, nakaposisyon tayo sa Ayungin kaysa tayo'y mawala. Nauna nang nagpaalala si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China. Inililihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 57 na nagpapalakas sa ating maritime security, inaasahan namang sunod na ipapasa ng Pangulo ang panukalang Maritime Zones Act. Dito pagtitibayin ang ating maritime rights and entitlements na mahalaga sa Pilipinas at layunin nitong maritime security. Pero ang tanong, kung maipasaman ang panukalang batas na ito, paano kung hindi pa rin tumigil sa panghaharas ang China? Let me just state
that our resupply missions will never stop. Our resupply missions to Inuit Shoal, our commitment to maintaining BRP Sierra Madre LS-57 will always be there. So any attempt by China to interfere, with these resupply missions will be met by the Philippines, in a fashion that protects our troops. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa agawan ng teritoryo, naghahanda na ang ating bansa sa Trilateral Summit sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Amerika. Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo yung vlog po ni Attorney Claire Macabayan. Kasi nga dito, binakbakan niya, pinulbos niya dito si Roque Macabayan, pati po si Panelo. Kasi ang gusto dito ni Attorney Claire, dahil nga nabanggit na po dito yung pangalan po ni 10K Paayuda, ni Cayetano Macabayan, gusto niya na i-include po dito sa gagawin po na investigasyon po ni Hontiveros tungkol dito sa usapin po sa West Philippine Sea, Macabayan. But before that, isatamar natin. Nandyan po si Ma'am Evelyn Garcia, Eloisa Villanueva, Rodolfo Rabor of Tansa Cavite, hi to Jemson, Regen of Cute Pardo, hi to Tom Paraino na nandyan sa San Jose, California, hi to Biyahe ni EJTV from South Korea, and hi to Ashen. Okay, so for more details, let's watch this. Ano bang sa tingin mo rito, partner, sa gentleman's agreement? Ito nga, partner. Verbal lang daw ito at hindi ito idinokumento. Kung kahit naman verbal yan, partner. Oo. Kung at that time na presidente ka, ipinatutupad mo dahil wala naman kami magagawa. Oo. Diba? Pag si Pangulong Duterte at that time magsalita, wala naman magagawa yung iba Siya yung presidente, diba? Lalo na kung wala may alam. Pero sinasabi ni kahapon, kausap ko si Attorney Harry Roque sa programa. Ito daw ay nila. Alam. Binanggit niya to. Saan? Sinabi niya to sa lahat ng mga gabinete. Okay? At ito ipinaalam niya. Na may status quo. May ganito silang agreement, ang Pangulo, pati ng China, para, partner, hindi, partner, pigilan o ibubuli, 'di ba? Yung pagdadala ng supply ng pagkain doon sa BRP Sierra Madre. Liwanagin natin yan, partner. Ang nadinig ko sinabi niya, ang nabanggit daw niya at kaharap pa. Di dapat kasama sa hearing itong si Senator Alan Cayetano. Dahil sinasama niya sa kwento. Ito ni Harry Roque, si Alan Cayetano. Si Senator Alan ay DFA Secretary. That's why. Ang sabi niya dito, dapat may status quo. Status quo, both parties. Ang tanong natin, ano yung status quo na pinaliwanag nila? Pinaliwanag ba nila? Ang laki. Napaka-general ng word ng status quo. Status quo. Sa pagtatayo ng struktura. Kaya nga, hindi naman tayo nagtatayo ng struktura. Pero hindi natin pinag-usapan kung tungkol sa building materials. Napaliwanag niya ba? Pagtatayo ng struktura. Okay. So status ko sa pagtatayo ng struktura, ibig sabihin ang China hindi muna po pwede magtayo. Tigil muna sila. Ang part naman natin, parte ng gentleman's agreement, hindi din tayo po pwedeng partner kumpunihin o ayusin. Hindi. Pagpaliwanagin natin, partner. Yun ang sa pagkakaintindi ko doon sa binabanggit niya kahapon sa interview, partner. Dapat ipakita ni Atty. Harry Roque saan mo sinabi yung sinasabi mong status quo na agreement na hindi pwedeng magdala ng building materials. Hindi magdadala ng building materials yung mga nagsusupply, sa supply mission natin, partner. Para kumpuniin yung BRP Sierra Madre. Hindi pwedeng sabihin mo na sa akin, sinabi niya na ang napagkasundan is status quo. Masyadong general yun, partner. Kasi kung sinabi niya ng status quo, partner, hindi ibig sabihin na hindi ka pwede magdala ng building materials. Unang-una, ano yung status quo bago nagkaroon ng agreement? Ano yung kondisyon bago nagdala ng bago nagkaroon ng agreement? Ang kondisyon ay ang nangyayari, di ba, partner, nagsusupply ng pagkain. Nagdadala tayo. Nagdadala ng building materials. Di ba? Sabihin natin nagdadala ng building materials prior to the agreement. So, ano yung status quo pinag-usapan natin? So, ang status quo na pinag-usapan natin,
di mag-as is tayo. Dadala ako ng pagkain. Dadala din ako ng building materials. Status quo tayo eh. O at that time, China, hindi ka nagpapadala, hindi ka nagbi-build dito. So wala kang karapatang mag-build. Kasi status quo tayo. Pero kung at that time, ang condition ko, nagdadala ako ng food, saka building materials para makumpuni ito, hindi mo ako pwedeng pigilan na magdala ng building materials dahil prior to our agreement, nagdadala na kami. So ano status ko pinag-uusapan natin? Dapat ma-explain niya yun. Malinaw. Malinaw. Kasi ginagawa na yun eh. Ginagawa na eh. Bago pa man nagkaroon ng agreement. Agreement. Pero partner, meron siyang vlog nakita ko. Sabi niya, yan yung agreement, status quo. Hindi tayo magdadala ng mga building materials. Pero smart naman si Pangulong Duterte. So, nagdadala yan paunti-unti. So, ibig mo sabihin, hindi rin siya honest sa sinasabi nilang gentleman's agreement? Medyo nagkakasiliwa-saliwa ang salita dito ni Atty. Harry Roque, ha? Kasi sabi niya, dapat sundin. Dapat doon sundin natin. Walang building materials na dadalhin para hindi ma-provoke. Tapos bigla siyang bumuelta. Nagpapadala din daw, pero parang patago. Dahil otherwise, magkukollaps daw yung BRP Sierra Madre kung 4 years, hindi dadala ng building materials. Ibig mo sabihin, hindi rin in good faith at that time kung totoong merong ganitong yung agreement, naging usapan nila. si Pangulong Duterte sa China? Dahil patagong nagdadala? Ay baliwanagin mo yan. Magulo yung mga statements ni Atty. Harry Roque. Ito pa partner. Bakit ngayon dinideny ni Atty. Panelo? Diba? Bakit dinideny ni Atty. Panelo? Kasi nagkaroon ngayon eh. Diba? For how many days? Hindi sila kumikibo. Maingay na si Atty. Harry Roque for this, pero walang kibo. Until nagkaroon ng nagpupush, ihiring yan para malaman natin. O di belta ngayon si Atty. Panelo. Ay, hindi yan totoo. O sino sa inyong tatlo ngayon na nagsisinungaling? Si Atty. Panelo? Si dating Pangulong Duterte? O si Atty. Harry Roque? Well, may kay Atty. Panelo, correct me if I'm... Siyempre yung nagsabi na parang for publicity lang daw for... Yes! Diba? Diba? For publicity. Kasi parang pinaninindigan nga ni Atty. Panelo na hindi yan walang ginawa. Agreement. Walang ganong klaseng agreement na natatandaan niya. Sino na ngayon? Ang nagsasabi. Sino na ngayon nag-hallucinate? Sino nagsisinungaling? O partner, tandaan mo, sinabi pa ni Atty. Harry Roque nga, kasama dito si si Senator Alan Cayetano. Speak up, Senator Alan, ano ba talaga nangyari dito? Anong sinasabi? Bakit ang tahimik mo din? Ni Defense Secretary. Ang China ngayon, ginagamit itong gentleman's agreement na para partner. Diba? Ang sabi din ng China, meron. Sino na ngayon nagsisinungaling? Isama mo na yung China. Sino sa inyo ang totoo? Kasi parang narinig na yung China na ito ng pinag-uusapan. Sinakyan na ngayon ng China. Hindi, partner, nauna si China. Nagsabi. Nauna si China may deal. Kaya di ba nagkaroon tayo ng mga ilang buwan na nag-isip-isip sino? Si Erap, si Gloria. Di ba? Trillanes. Kasi hindi kumikibo pala sila Pangulong Duterte. Yung pala, biglang pumutak si Atty. Harry Roque na siya. Na sila. Sa kanila pala. So, ang daming involved ditong mga personalities partner. So, sino sa inyo nagsasabi ng totoo? Pero sabi mo nga, kung sa China na mismo nanggaling, at umami naman si Atty. Harry Roque, baka si Harry Roque nagsasabi ng totoo. And China. In China. Paano yan? China? Kasi siyempre, di ba, majority diba? Dalawa lang nagsasabi. Yes. Isa lang si Atty. Panelo ang nagdi-deny. Hindi din nagsasalita si Pangulong Duterte na hindi niya ginawa. Saka hindi partner. Sabi ko nga, bago sila siguro magsalita, nagawa muna sila ng script. Para pare-pareho tugma. Kasi the way na nadidig natin lahat ng mga sinasabi, pati na Atty. Harry Roque, nagsasaliwa-saliwa. Iba-iba na eh. Partner. Partner ano na ba? 859. Ang tanong dyan, partner, kasi di ba pinag-uusapan din ang treason. May nakausap ako din kahapon sa programa, isang political analyst, abogado din siya. At ang nakikita niya, partner, may partner, paglabag sa ginawa. Kasi hindi naman pupwede, basta na lamang idadaan mo sa mabuting usapan. Sa ganitong mga usapin na isinaalang-alang mo ang interes ng ating bansa. Di ba? Who will be the witness?
Oo. against Pangulong Duterte. Harry Roque. Ayun lang, partner. Di ba? Yun ang magiging ebidensya mo eh. Oo. May nagsalita na dating spokesperson. Nakaharap siya, witness Oo. siya no sinabi to. At Pero parang hindi si ba po pwedeng Senator gamitin Alan. ebidensya? Yung kanyang mismong sinabi. Kaya lang, will he At- testify in court? Oo. Ang nakakatawa ito mga kabayan, no? Napansin nyo ba yung ibang mga vlogger ng mga DBS, tahimik sila dito sa issue po ng West Philippine Sea? Diba? Tas lalo na ngayon na sabi po ni Panelo na wala nang nangyari po na gentleman's agreement. Ngayon nag-ingay po yung DBS. Sinakyan nila yung sinabi po ni Panelo mga kabayan. Pero hindi sila sumakay doon sa sinabi po ni Roque. Kasi nga siyempre pilit lang pinagtatakpan ngayon at saka pinagtatahan nila si FPRD mga kabayan. Pero alam niyo po, excited si Sir Ivan na kapag na merong debate dito na mangyari between po kay Attorney Claire versus po kay Roque Makabayan. Siya, pupusta ko dito kay Claire. Magaling si Claire Makabayan, no? Kahit tingnan natin po itong si Botanding na medyo mabunga nga siya. Tarang putak-putak ng putak. Pero dito ako pupusta po kay Claire Makabayan. Magaling talaga eh. Magaling siya sa analysis kasi. So anyways, meron po akong ipapakita sa inyo na vlog mga kabayan. Actually nakakatawa talaga eh. Kasi nga si kilala man natin 'di ba si Waldy Carbonell, yung kawal basta kawal siya ng mga kalimutan ang pangalan sa kanya. Na kung saan meron siyang isinawalat dito na meron nang nagbigay sa kanya ng information na yung arresting team ng ICC ay nasa Pilipinas na makabayan at ready na po na dadamputin itong si FPRD. So for more details, let's watch this. Mga kaibigan, meron po tayong natanggap na balita mula po sa ating informante sa konektado sa ICC. Yung po bang International Criminal Court na nag-imbestiga ng mga krimen ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pagiging alkalde, sa kanyang pagiging piskal, at pagiging presidente ng Republika ng Pilipinas. At ito po ay tungkol sa kanyang nagawang krimen, crime against humanity o krimen laban sa sangkatauhan. Yung malawakan pong pagpapapatay ng mga Pilipino sa ngalan po ng kanyang giyera kontra droga. Na ito po ay sinasabi po ng media sa aking pong panguna na ito ay isang peking giyera at ito ay ginawa lamang na dahilan upang ma-terrorize hindi lamang mga Pilipino kundi ang kanilang kakompetensya diyan po sa kalakaran ng droga. Opo, si Duterte ang siyang pinakamalaking drug trafficker sa Pilipinas at kumukuha siya ng droga diyan po sa China. Yan ang kanya pong negosyo at napatunayan yan sa pamamagitan po ng mga pang-investigasyon at ng hinamon ni Senator Sonny Trillanes, si Pulong or Congressman Paulo Duterte na ipakita niya yung kanyang tattoo sa likod sapagkat meron tattoo yan na eksklusibong member siya ng Triad. Ang Triad ay isang mafia organization ng mga pinakamataas o pinakamalaking mga drug lords sa Asia. Mga kaibigan, ang balitang ito, therefore, ay welcome ng kawalan ng demokrasya sapagkat lumabas na ang warrant of arrest mula sa ICC laban kay Rodrigo Roa Traidor Duwag Gonggong Duterte. Opo, narinig po ninyo dito po sa ating pong programa. Yan po ay aking cross-check. Ang ibig sabihin ay akin muna inimbestiga kung ito ba ay mayroong pagbabatayan. Sapagkat ang katotohanan, habang hindi pa po ito nasuserve, habang hindi pa nadadampot si Duterte, ay isa lamang balita. Ngunit akin po itong hinimay-himay at tumawag po ng mga contact natin sa mga international journalists na nakasama ko po nung eksklusibo naming kinover o ni-report ang giyera ng Amerika laban sa Iraq, laban sa mga Muslim, ang kaibigan.
ito po ay isa sa kanila nag-confirm sa akin na nakatakda na last week na ibaba ng International Criminal Court ang warrant of arrest. Nandito na po sa Pilipinas yung mga mag-e-effect ng magsiserve o aaresto kay Rodrigo Duterte. At ito pa kinounter-check uli. Si Rodrigo Duterte, mga kaibigan, ay nasa Davao ngayon at siya po ay nagkakandong doon sa Malacanang of the South sa Panakan, Davao City. Ang mga pader po niyang Malacanang of the South ay nasa mga 10 to 12 feet po ang taas at marami pong barbed wire na nakaikot-ikot. Blade po yung tinik ng barbed wire. Yan po yung nakakasugat pag ikaw ay nadikit yan. At ito po ang nakapalibot dyan po sa pinagkakandungan ngayon. Hindi lamang ni Duterte, kundi kasama na rin si Kibuloy. Ngayon, ano po ang aking konfirmasyon? Ang konfirmasyon ko po ay nung natisod ko yung vlog ng isang Pilipino na in-interview niya si Harry Roque. Yung po bang baklang abogado na dapat hindi na yung abogado na disbar na yan sapagkat masyado pong nakakahiya ang pagka-abogado niya. He is an embarrassment to the profession of law. Ika nga. Ganun pa man, ang kanya pong revelasyon na hindi sinasadya ay ganito. Ang sabi niya, at ito po ay personal kong narinig at napanood. Ang sabi niya, tinawagan ako ni PRRD nung Biyernes ng gabi at sinabi niyang nandyan na yung mga aresto ng ICC, nandyan na yung aking warrant. Ang sabi ni Duterte, paano mo nalaman? Ang sabi ni PRRD, si Digunggong yun, PRRD, President Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi niya, hindi pwedeng sabihin dito sa telepono. Mamaya magtawagan ulit tayo. At tumawag ulit si Digunggong PRRD at ang sabi niya, Roque, ikaw na ang magsalita para sa akin. Sabihin mo, handa akong harapin yung ICC na yan. Handa na akong mamatay. 80 years old na ako, okay na ako. Yun po ang pangungusap na narinig ko sa interview na yan in living color. At yan po binabalita ko sa inyo na dyan ang naging batayan ko. Maliban pa doon sa aking informante na nandito na ang team, arresting team ng aaresto kay Duterte para panagutin siya sa napakaraming krimen na nagawa niya. Ngayon mga kaibigan, dapat na po magbunyi yung po mga nabiktima, bagamat hindi na mababalik ang buhay ng mga biniktima ng mga tauhan ni Duterte doon pa po sa Davao City, yung kanyang Davao Death Squad hanggang dito sa Maynila na kung saan na-terrorize niya ang sambayanang Pilipino na natakot niya, pati mga edukado, pati sundalo, pati pulis, natakot niya. Meron po akong fraternity brother na umamin sa akin na nagsabing nung sila ay nire-recruit sa Davao Death Squad, kinakailangan padamihan sila ng napatay sapagkat pag ikaw ay nakapatay, kwalipikado kang maging member ng Davao Death Squad. Tama naman kasi Davao Kamatayan Squad. Eh kung wala kang napatay, hindi ka nga pwedeng maging miyembro ng Davao Death Squad. Ngayon mga kaibigan, ang sabi niya, para po bang nananakot na naman na hindi raw siya papahuli ng buhay at siya ilalaban. Itong si Duterte, pag siya aristuhin, nakahanda raw siya. Hindi po ako naniniwala dyan sapagkat marami na po sinabi yan na hindi niya tinutuo. Isa na dyan yung pagsasabing mag-jet ski siya
sa West Philippine Sea at kanyang ipupunla ang bandera ng Pilipinas. Pumalakpak po mga nabudol-budol ng mga Pilipino. Ibinoto siya bilang Pangulo. Nung siya'y nanalo, hindi siya nag-jet ski. Nag-jet plane siya upang makipagkaibigan sa ating kaaway na Communist China sa Beijing kay Xi Jinping. Mga kaibigan, kung nananakot si Duterte na siya'y lalaban pag siya'y arestuin ng ICC, meron po sa batas na pinapayagan ang mamamayan na magbo-volunteer, mag-effect ang citizen's arrest at tayo po ay magiging kabahagi niyan. Kung meron pong pagkakataon na tayo po ay mag-volunteer sapagkat meron na pong karanasan niya kay Duterte. Napakaduwag po niyan. Hindi naman po siya duwag. Napakaduwag, napakabastos, napakaduwag na tao. Yan si Duterte. Bakit bastos? Nakalain niyo itong gunggong na Duterte na ito. Sabihan niya mga sundalo, pagka nakahuli kayo ng mga aktivistang babae, suspected NPA o lefties, barilin ninyo sa kanyang pagkababae sa vagina. Naku! Masyadong bakit tayo nagkaroon ng ganitong Pilipino? At pinapalakpakan pa ng mga ungas na Pilipino. Yan ganyan, kabastos, kasamang tao, ultimong Pope, minumura, ultimong Obama, kaibigan natin ng Amerika, minumura, yung nananakop sa atin, abay, utangan pa at kinakaibigan, at sinasabi pang pag siya raw ay naging babae, kanyang gustong maging boyfriend ang China sapagkat ang sabi niya, PI, yung pong PI ay yung kanyang paboritong pagmumura. Napakadaming pera. Sana maging probinsya na lamang tayo ng China. Napakasarap batukan. Ito talaga pagka napasama ako sa uhuli sa kanya, mga kaibigan, babatukan ko talaga yan. Bahala na magalit sa akin ng ICC. May ganti ko man lamang ang mga aping-aping mga Pilipino. Muli mga kaibigan, ako po ay nagbabalitang dumating na ang arresting team ng International Criminal Court para i-serve ang warrant of arrest kay Duterte upang mabigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili, magbigay siya ng ebidensya ng kanyang pagiging inosente. Kung siya ay kaya pa magbulaan dito sa huling barahan niya na ito, ibayan po natin magbulaan. Pero in the meantime, tayo po ay nagbo-volunteer na maging kabahagi ng arresting team na yan upang mapatunayan natin na buladas lamang itong duwag na Duterte na ito at nagtatapang-tapangan na hindi raw siya papahuling buhay. Bahala ka kung ikaw ay hulihin namin na patay. Any comment, suggestion, or reaction po sa ating mga topics ngayong araw mga kabayan, please feel free to comment dyan sa ating comment section. At saka basahin nyo yan ni Sir Ivan. So anyways, yan po ang ating manakal na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po. Naway lagi mo akong gabayan sa aking buhay. Sa patnubay mo, hindi ako matatakot sa anuman. Dahil kaya mong lutasin ang lahat ng paghihirap para sa akin. Naway bigyan mo po ako ng daan at pawiin ang stress at pasanin sa aking buhay. Mangyaring gawing malapit palagi ang aking puso sa iyo at huwag lumayo sa iyo. Bigyan mo po sana ako ng pusong puno ng pag-asa para sa iyo. Ikaw lang ang lagi naming maasahan. Ikaw ang aking suporta at kalasag. Pinasasalamatan kita at pinupuri kita magpakailanman. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen.
So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.